Iya, manda. Ang ganap na ito ay karugtong na nauna naming video, yung naghahakot kami ng kahoy. Ako kasi kapag nasa gubat or like mga ganitong lugar sa amin, mahilig talaga ako tumingin-tingin kahit saan. So ayun, kakatingin ko, nakita ko itong puno ng banayan kung tawagin sa amin. Ewan ko kung ano ang tawag sa inyo nito, pero dito kasi sa amin ay kinakain po ito at binebenta pa. At ayun, kumuha naman ako kaagad ng pambungkal sa lupa kasi ang sabi ng stepfather namin ay aming bungkalin para kunin yung banayan. Malalim kasi yon kaya kailangan talaga bungkalin ng bonggang-bongga. So ayun, inumpisa na dyan ang stepfather namin ng pagbungkal ng lupa. So ayun, yung iba ay nakatingin lang, mamaya tutulong din yan. Masarap po ang ganitong pagkain, especially kapag medyo malagkit. Yun nga lang, mahirap po talaga kunin sa lupa, lalo na kapag ganitong lugar, mabato-bato. Pero okay lang yon, ang importante ay meron kaming pang merienda. So yun, magkukwento muna ako. Nung nasa Negros pa lang kami dati, year 2000 to 2008, doon kami nakatira sa part ng Kawayan, Negros Occidental at mabukid po iyon. Ang banayan na binubungkal namin ngayon ay isa ito sa mga kinakain namin dati kapag wala kaming bigas para lang makasurvive sa gutom. Pero ayun, bubungkalin mo muna sa lupa tapos lulutuin bago ka makakain. At sa awa ng Diyos ay ayun, nakasurvive pa rin sa gutom. So balik tayo dito, medyo malalim na yung nahukay nila na lupa at ayun, maliit pa lang yung laman na makikita. At meron na sila dyan nakuha at hindi buo, putol-putol kasi yun nga, mahirap po siya kunin. Tingnan nyo, parang white na white talaga yung laman niya. Madulas po yung laman niya kapag hindi pa naluto or nalaga at kapag luto na ay malagkit po siya. So ayan na yung kanyang pinakaugat or yung pinakapuno niya. At kung makikita nyo, kita na yung kanyang malaking laman. Ang pinakita ko kanina na laman ay mga maliliit pa lang yun. At ang malalaki ay hinuhukay pa lang pero hindi pa rin naaabot yung pinakadulo ng laman. So, ito na yung pinakahinihintay natin ang kunin ang malaking laman. Dito ay kinukunan na ng mga lupa sa paligid para kunin na. Malaki pa sana ang natira kaso pinutol na lang dahil mayroong malaking bato at ugat na nakaipit sa laman. Sayang sana kasi malaki pa yung natira kaya lang hindi na talaga kaya. Pagkaputol ng puno ay medyo nasayangan ako dyan sa natira kasi ayan, tingnan nyo, napakalaki pa sana. Ay kaso, yan, wala tayong magagawa, hindi talaga kaya eh. Hindi bibigay ni Lord. Charot. Di, totoo naman, hindi kasi lahat ng gusto mo ay makukuha mo kaagad ng ganun lang kasimple at hindi lahat ng gusto mo ay bibigay. Para sa akin kasi, maliit o malaking bagay man yan, may mga dahilan at ang dahilan na iyon ay ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Kaya minsan, mapapasabi ka na lang sa sarili mo na, kaya pala hindi binigay. Kaya pala ganito ang mangyayari kasi ito yung kapalit. Kaya maganda o masama man ang pangyayari, kailangan mo pa rin magpasalamat kasi Panginoon lamang ang tanging nakakaalam ng kanyang dahilan. Amen? So ayun, sa wakas ay natapos din ang paghuhukay namin kaya nga lang hindi lahat ay nakuha pero okay lang at least meron. At ito na lahat ng kuha namin. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Kaya nadaanan ko sila mama at yung panganay namin. Gaalis ng mga damo mula sa puno ng mais. Uwi na guys. Sinunoders. Dan tawa-tawa lamang amang ginano ng amon nga kali. Tawa lang kung hindi ka ma-amaze. Kung kakita mo, kitaan ko. Bukod doon namin, ha? So ayun, pagdating namin sa kubo, pinagayabang ko muna kay mama ang nakuha naming banayan bago ko lutuin at hugasan. So ito yung dalawang balon na kinukuna namin ng tubig na panghugas at pangsaing.
Pagkatapos kong hugasan ay nilagay ko sa apoy at hinintay na maluto at kapag maluto na ay ihahatid ko doon sa inuulingan namin at kay mama para kahit papaano ay meron din kaming matawag na merienda, ganun. So hanggang dito lang muna, hanggang sa susunod pa naming mga videos, paki-share and pa-follow na rin po. Maraming salamat, mag-ingat po kayo palagi at God bless po.